Nandito ako, ituturo sa'yo ang kantang Nandito Ako. Hello, paring Don here. Ituturo ko sa inyo ang tutorial. Ogie Alcacid, di ba? Ito ay version ni nakita ko itong kay Justin Vasquez, I mean. So, ito yung reference, pero hindi ko ituturo na gayang-gaya. Actually, hindi ko talaga ituturo yung plucking. Actually, bibigyan lang kita ng tips. Bibigyan lang kita ng parang, paano ba maging marunong sa pag-fingers tayo sa pagpa-plucking. Hindi natin ifo-focus yung kung anong nagiging tunog do sa ginawa ni Justin. Okay? Hindi. Actually, kahawig lang ito. Ginamit ko lang yung key, yung kanyang mga chords. Kayo na yung mag-i-improvise ng para sa inyo, yung inyong plucking or strumming. Ang mahalaga yung paano nililipat, yung timing niya ng mga chord kada part. Okay? So ganon. Wag na nating tutukan yung tunog na nangyayari. Kailangan, kung ikaw ay beginner, bilang beginner, kailangan ma-ensayo mo, ma-enhance mo pati yung iyong pag-skill, yung iyong skill sa pagpa-plucking. Alright? Let's go. So, ang chord na ginamit ni Justin, G. May intro pa nga siya, Ginawa niya intro, G, tas D, F sharp, tas E minor, or E minor 7. And then D, tapos C. So again, G, D, F sharp, E minor, tapos may D, tapos C. So, bumababa lang siya. G, D, F sharp, E minor, D, C. So, sa aking pagkakadinig, ang ginagawa pa nga niyang D, ito yung C shape. Alam mo yan, C shape. Open ang mga strings bukod dito sa ginawang patong sa sa 5th string, 4th string, and then sa 2nd string may patong. Parang C talaga. Ito yung C, di ba? Nagpunta siya sa D. Tapos yung walang patong, open siya. Ano yun? 3rd string and 1st string. Okay? So, G, D, F sharp, E minor, or E minor 7. Pag E minor 7, syempre may ganito. And then D, C. O kaya C add 9, pwede rin naman. Diba? Again. So, paring doon, plucking, turo mo na. Sige na nga. Hindi, ito, madali lang naman ito. Sige, ituturo ko. Ang pagtuturo ko ay kung paano mangyayari sa iyong mga daliri. So, yung unang-unang mangyayari, unang patunog, sabay. Yung bass. So, syempre, aalamin mo yung bass. Sa chord na G, nasaan ang bass? Nasaan ang notang root? Syempre, G dapat. Nasa 6th string. So, hahanap ka ng kasabay sa baba. Ano bang gusto mo isabay? Yung 1st string, 2nd string, 3rd string. So, mamili ka. Kahit ano pang piliin mo. O 3rd string. Diba? Kahit anong piliin mo, nasa tama yan. Dahil tama ang chord mo. So, ganun lang yun. One and. Gagayahin mo yun. Ipa-plucking mo yun. Pagkasabay, mag-plucking ka pa ng isa. Para doon sa end. Diba? Yun. One and. Lipat. O, D, F sharp ka na. So, hahanap ka ng ide-designate na pa-plucking. O, E minor. Okay? Okay? Ganon. So, again. 1 and 1 and 1 and 1 and 2 and 3 and 4. So, pag alam mo na yung ganyang timing, di ba? 1 and 1 and pwede ka nang magdagdag. Kumbaga, narinig ko kay Justin.
Kumbaga, hindi lang 1 and dinadagdagan pa niya, ting, 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 mga ganun-ganun pa siya. Diba? Kumbaga, diyan ka matututo sa timing. Pag gusto mo ng dagdagan, dadamihan, na tama sa timing, edi ang galing mo na, diba? Ang mahalaga yung 1 and 1 and 1. Gets? So yun ang dapat mong maintindihan, hindi yung tutok na tutok sa mga strings. So dapat nag-upgrade na kaya. So kakanta, mayroon. So G. 1 and 2 and yan. 1 and 2 and lipat. Ganon. Mayroon G. 1 and 2. Ako B minor. And 2 and C. Nais malaman D. Ulit. B minor. Magtanong C. Ito, narinig ko may dagdag siyang patunog eh. Parang E flat. E flat 7. Ano ba? E flat major 7. Parang ganun eh. So, parang E flat major 7 siya. Tapos, ito ay pinagsama. Ito ay D. Parang D7. D sus 27. Parang ganun. So, gayahin nyo na lang itong ginawa ko. Di ba? Oh. Tatlong string sa baba, 3rd fret. And then, lalagyan mo yung E flat. 4th string sa 1st fret. Okay? And then, itong D natin. So, ginanto ko na lang. Imbis na ganito, bar chord, ginanto ko na lang. Open ang 4th string. Tapos, todo yung tatlo sa 5th fret. Tatlo sa baba. Meron pa isa pwede ituro. Actually, parang nagtutunog ano rin ito eh. Parang nagtutunog C minor. Tapos D. Diba? Maaari bang magtanong C? Tapos C minor. D. Pwede rin ganon. Diba? So, choices. Marami kang choices. Meron pa ako isang gagawin. Ito, E flat. Diba? Tinuro ko sa iyo yung D. Itong C shape na D. C shape na E flat. Pwede rin. Diba? Pwede rin. Wag lang, siguro, wag patunogin yung first string. Tapos, pupunta ka sa D. Diba? Maaari bang magtanong si... Pwede, diba? Alam, yun, mo ba? Matagal na kitang iniibig. Matagal. Okay? Sa B minor, tinuturo ko, pwedeng ito, kapalit. Para kang naka D-F sharp, pero hindi. Di ba, ang D-F sharp, ganere. Di ba? Parang D sus 2, tapos meron dito, sa dulo, sa 6th string, na 2nd fret. Ngayon, 5th string, 2nd fret, pag B minor naman ang ating alternative. Okay? Yun. Ang susunod, okay na tayo. Ngunit, ayan, ngunit, B minor, ngunit, E minor 7, mayroon ka ng ibang, A minor 7, minamahal, D7, kung kaya't, again, B minor, kung kaya't, ako, E minor 7, tinabas, balik sa A minor 7, tapos D7, at ganun pa man, ito, ganun pa man, B minor, ganun pa man, B, nais kong, okay, giging B, ngunit ganun pa man, nais kong malaman, ito, E minor 7, D, tapos A7, magkasunod, 1 and A7,
2. Wag mali. Ang buhano ito para ang puso ko ito pala. A minor 7 yun. Ang puso ko ito D7 para lang G sa'yo. Balik sa D7. Okay. Si Justin, gumawa pa ka ng ganito eh. Yung parang, okay pakinggan, pang acoustic na, pang mga R&B acoustic na. Pinapatunog na isang banatal na sa fret. Kumbaga, D pa rin ito na nagkakaroon ng ibang tunog. Masarap pakinggan pagka R&B. So, ginawa niya yan. Para lang sa'yo. Di ba? Ito ako. Umiibig sa'yo. Madali lang ang chords eh. Nagdurugo. So, again, plucking. So, ayan. Pwede yan. So, umpisahan mo lagi sa nagsasabay na strings. Tapos, biglang palaruin mo. Kumakanta yung mga ibon. Yun, nilalaro-laro mo yung mga strings. Sinasabay mo sa timing. So, huwag kang titigil hanggat tinatimingan mo pa. Tapos lilipat. Diba? So, habang nagbibilang ka, gagayahin ng kamay mo yun. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parang ganun. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ayun. Kailangan yung pagkakalipat na andun pa rin yung space. Pantay pa rin yung space. Doon sa space na yun, naandun yung plucking mo. Kahit ilang strings pa yan, wala kang sinasaolong strings. Okay? So, ano pa hindi ko tinuturo? Chorus. Nandito. Ganun pa rin. G, B minor, C, D. Nagdurugo ang puso. So, gumaganon-ganon pa yun. Bumababa pa yun. Bumababa sa pinanggalingan. Okay? D, C, sakali, D minor. B major. Iwanan kanya. Ito, pwede rin para walang bar chord sa B. Pwede, try mo rin, B7, pwede na rin. Wanan, di ba? Pwede. Wanan kanya, di ba? Maganda, B7. So, kung sakali, iwanan kanya, E minor, D, A7, wag kang okay? A minor 7, wag kang mag-alala. Wag kang mag-alala. Isa pa. May D7. Nandito ako. G. Ito, may ginawa pa siya. Kung gusto nyo lang. D7, May nagmamahal sa'yo ng E minor. Ito ako. Ganun ang ginawa niya. Nandito ako. Pinagapang na naman niya. E minor, D, F sharp. Tapos, pagdating sa G, gagayahin mo yung in-intro niya. G, D, F sharp, E minor, D, C. Uulit. G, D, F sharp, E minor, D, C. Uulit, yung intro. G, D, F sharp, E minor, D, C. Tapos, kakanta lang ulit. La la, di ba? Oh, ito na yung may E flat. O kaya ito. Ganon, pwede rin. O kaya, C minor. C minor D. Diba? Maraming gagawin, pwede. So, yun.
So, ano pang ituturo ko sa inyo? Wala na. Sa ending, ano bang ginawa niya sa ending? Papanoorin ka. Wala na. Ganon din. Huwag kang mag-alala. Binagala lang niya. May nagmamahal sa'yo. D7, sorry. Nandito ako. Intro. Ginawa niyang outro. Okay? So, yun lang. Nandito ako. Alright? Parendon here. Happy here.